Greetings po mga kababayan. Ito pong muli sa Atty. Roy Luwang ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legal and public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin no, ng ating taga-subaybay. Ito po ay katanungan kung may karapatan po ba ang kanyang nanay na ibenta po ang kanyang namanang property dahil wala na daw po ang kanilang tatay, no? Gusto ng kanilang nanay na yung namanang property ay ibenta. Ang problema daw po ay yung kanyang kapatid ay ayaw pumirma doon sa bilihan dahil ay pumayag na ibenta ito. Oh. So yan po ang bigyan natin ng katugunan no sa episode na ito. Pero bago po yan, ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, nakapag-follow sa channels natin at baguhan pa lang kayo, eh hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo na isang click po ng subscribe, share, and like, and follow po. No? Upang sa ganun ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya para marami po tayong ma-reach out na mga kababayan, kaibigan, no? Or it could be your neighbors, your relatives, o mga OFWs po natin upang sila din, o kayo, ay may mapupulot po sa ating mga pinag-usapan. One way or the other po, hindi po natin maiwasan na tayo, ang ating buhay po natin sa pang-araw-araw ay masaklawan po tayo ng batas. Kaya napakahalaga na kahit paano ay may alam po tayo. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So let us now proceed dito sa ating discussion. Okay. Ito po may kinalaman sa sulat po sa atin ni Robert. Okay. Sabi niya, Attorney, good day. Ask ko lang po, yung aking ina may minana sa kanyang mga magulang nung dalaga pa si nanay. Tapos namayapa na po si tatay. Gusto po ibenta ni nanay kaso yung kuya namin. Ang sabi niya, kung hindi siya pipirma, hindi daw pwedeng ibenta ni nanay ang property. Ask ko lang po, hindi ba talaga ang pumirma ang mga anak bago maibenta ni nanay yung property na minana niya sa dalaga pa siya? Salamat po. So lagi po ako na pinapapanood sa mga vlog po ninyo. Kay Robert, thank you very much no sa pagtangkilik mo, sa pagsubaybay mo sa ating mga videos po natin. Highly appreciated po ang inyong pag-interact po sa atin. Una, maliwanag naman sa kwento mo eh. At saka, I'm sure marami na tayong video no na tungkol sa usaping ito at kaya siguro alam mo o gusto mo na i-clarify dahil nga talaga po dapat masagot po natin ito because out of courtesy sa iyo na you took time para po makagawa po ng sulat nito no and I appreciate that at bibigyan po natin ng daan no specifically ang inyong katugunan. Well, tulad ng sinasabi natin lagi, okay? Ang mana po ng isang magulang, okay? Galing sa kanilang magulang, o na hindi po yan bahagi ng tinatawag nating conjugal property. Okay, hindi po bahagi yan. So in short, kahit na sabihin nating may asawa na si nanay ninyo, okay, ay hindi po yan maging bahagi ng kanilang absolute community property or conjugal property. Dahil hindi ito bahagi, okay, ay malaya pong ibenta ng nanay ninyo ang nasabing mana no nang wala nang pahintulot no sa mga anak ay lalo na namayapa ang yung tatay no so dahil ito ay exclusive property ng nanay ninyo dahil namana niya ito ay malaya po niya itong ibenta, i-dispose ayon sa kanyang kagustuhan no at hindi na po kailangan pang consent ng mga anak. Yung mga anak no tandaan po natin habang buhay pa po ang mga magulang po natin, wala po tayong karapatan, wala tayong pakialam sa kanilang mga ari-arian. Pwede lang ibenta ito, isangla nila. Hindi kailangan ang consent ng mga anak. Tanda po natin. Kailan lang may pakialam ang mga anak? Pag isa o parehong magulang ay pumanaw na. Dito na ngayon, may karapatan si anak. Dahil sila bilang tagapagmana,
ay maituturing na ring co-heirs doon sa mga naiwang ari-arian ng kanilang magulang. Ngayon, ang hindi siguro pagsang-ayon o pagpirma ng inyong kapatid, no, doon sa bilihan because maaaring it is out of ignorance, no, or sa pag-aakala niya na dahil namayapa ng iyong tatay, okay, ang nasabing mana ay bahagi ng kanilang konjugal. Now, posible rin na tama ang inyong kuya. Posible lang ha. Ganito kasi yan. Kung ang sabi kasi natin lagi, 'di ba, ang as a rule, ang ano pong ari-arian na mana or outside doon sa conjugal or absolute community property ng mag-asawa, okay, ay hindi po yan as a rule, excluded po yan sa kanilang tinatawag nating absolute community property. Okay? Excluded po yan. Ibig sabihin, ah, kasama na dito yung kanilang anumang income doon sa property na yun na namana ng nanay mo. Walang pakialam po hindi kasama yan sa kanilang community property o conjugal property. Kaya dahil hindi kasama, pwedeng ibenta, no, ng nanay mo. Karapatan niya yan. Pero merong situation, kaya dito tayo mag-iingat, na kaya marahil yung kapatid mo ay dito siya naguguluhan o nakukompuse. Kasi may mga videos din tayo rito na sinasabi natin na yung naman ng property ng mag-asawa, sino man sa kanila sa pagkadalaga, ay maaari magiging bahagi ng kanilang absolute community property. Sa ilalim po ng ating family code. Paano yun? Okay, ganito yan. Kung yung magulang o mag-couple, no, ay kinasal sila noong August 3, 1988, no, onwards, na effective na ang family code, there is the chance, no, na yung nasabing property na mana ay maging bahagi ng kanilang absolute community property. Ito lang, tandaan nyo, ano bang sukatan dito? Ganito yan. Halimbawa, yung nanay mo, okay, bago sila kinasal, o yung tatay mo bago sila kinasal. Yung meron na silang kanilang property. Kanila na. Kasama yung namana o hindi, napundar sa pagkadalaga, nakapundar ng property. Pagkadalaga at pagkabinata, nakapundar sila ng property. At during that time, ay nakaroon din sila ng mana. Okay? So, in short, yung napundar nila ng property plus yung kanilang namana nila, no, sa pagdalaga, sa pagkabinata, o kanila na. At itong couple nito nag-decide na mag-asawa sila, magpakasal. At sila ay kinasal. At that time na effective na yung family code on August 3, 1988. At yung mga properties sa pagkadalaga, sa pagkabinata, okay, na-acquired nila, kasama na yung naman ng property. Okay? At kanila na yun, kanila na. Napunta na sa kanila. At kinasal sila noong August 3, 1988 at onward, kung saan effective na yung family code. Dito ngayon papasok yung maaaring sinasabi ng kapatid mo na yung property niyan bilang bahagi ng absolute community property ay hindi pwedeng ibenta ng nanay mo nang walang pahintulot yung ibang kapatid. Kung sa ganitong pananaw, tama po. Kasi sabi po ng ating family code, okay, lahat po ng ari-arian sa pagkabinata, sa pagkadalaga, at that time na kinasal kayo at effective na yung August, ang family code ng August 3, 1988, the moment na sinagot ninyo yung nagkasal sa inyo na, opo, I do, ibig sabihin yan, lahat po ng ari-arian ninyo sa pagkadalaga, sa pagkabinata, will form part of your absolute community property. Sa ganitong perspektibo, okay, dahil bahagi niya ng absolute community property ninyo, kailangan magkaroon ng settlement of estate. Upang sa ganun, maihiwalay ang conjugal share ng asawa o kanyang share niya doon sa community property sa mga napundar niya ari-arian. Okay? Mahiwalay niya yung kalahati, bilang share niya. Yung natirang kalahati naman ngayon, ito yung tinatawag nating legitimate na may karapatan ang mga compulsory heirs dito sa lupa.
sa lupa, sa kalahating ito. Sino yung mga compulsory heirs? Yung mga anak at kasama pa rin si byuda, si nanay because ang nanay bilang surviving spouse ay may tuturing din compulsory heirs. So dito paghati-hatian nila equally yung natira. So kung ibebenta ni nanay yung nasabing property na labas doon sa kanyang conjugal at kanyang share na 1/2, dito kailangan ang may pirma si mga anak. Bakit? Kasi yung mga anak, kasama na sila, co-owners na sila dito sa naiwang property na kanilang magulang at kasama na yung property sa pagkadalaga sa pagkabinata. Okay? Ano yun masalimuot po. Marami pong naguguluhan po dito. Kaya napakamahalaga po talaga na alam po natin, no? At I hope na sa pag-discussion po natin dito ay maintindihan po ninyo, no? Ang mga intricacies ng batas tulad nung batas po natin sa intestate succession at saka sa testamentary succession. So, ulitin ko po para walang confusion, okay? Anumang anak sa pagkadalaga, anumang property sa pagkabinata, pagkadalaga, na acquired na ng mag-irog bago sila nagpakasal. At nagpakasal pa rin sila. At nung kinasal sila, yung mga ari-arian nito, sinama ng napundar nila, kasama yung namanan nila, will become part of their community property if they got married by August 3, 1988 onward. At during the time of their marriage, these properties sa pagkabinata, pagkadalaga, ay nakanila na at kasama dito yung mga namana. Bakit kasama yung namana? Sabi po kasi ng batas, all properties owned by one of them, by either party, all. Ibig sabihin, kasama yung namana o hindi, ay magiging considered as part of their community property. Except kung mayroon tinatawag nating prenuptial agreement o marriage settlement na sinasabi nung mag-couple na hiwalayan sila ng property. Okay? Pero ibang usapan din. Halimbawa, nag-asawa nga sila August 3, 1988. Okay? Ngayon, nakatanggap kayo ng mana si nanay. Okay? Nakatanggap ng mana. Ito mula sa kanyang magulang. Dahil pumanaw yung magulang niya, halimbawa, nung siya ay kasal na. Ito naman, ang property na matanggap niya doon sa kanyang nanay, mana, ay hindi po maisama doon sa kanilang absolute community property. Dahil ayon po sa article na 92, subsection 1 ng Family Code, ito ay is considered as excluded property because this property is acquired by gratuitous title. So, ang property nito, okay, ay exclusive na pagmamay-ari ng nanay mo, kasama na kung may income ba dito sa property nito at dahil hindi ito maging bahagi ng kanilang absolute community property. So, I hope, medyo naunawaan ninyo yun kasi komplikado po ito at ang suggestion ko sa inyo, you take notes at i-replay po ninyo ito upang sa ganun ay maintindihan po ninyo ang ating mga pinag-usapan kasi medyo may kalituhan po ito. Okay? So, I hope na nasagot natin ng maayos ang katanungan sa atin ng ating subscribers, ating viewers po natin, ating followers. So, sa kapapasok pa lang, if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang subscribe, isang share, and like po sa ating mga videos at saka yung i-click din po yung notification bell upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, may ma-notify po kayo at wala po kayong mamimiss na episode. Hanggang dito lang muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. Bye for now. God bless.